in-rate namin ng FGF. Yari kayo, patay kayo sa amin. In-rate ko yung FGF, kami ni Commander Metran, ni General Metran, para siguraduhin, protektado ang taong bayan, protektado ang Pilipinas, protektado lahat kayo, yung konstitusyon natin, yung ating Pilipinas, protektado. So, mababantayan namin lahat. From a corrupt government, from the threat of the CPP-NPA, from the threat of drugs. Matindi kalaban eh. Marami kalaban. Kaya isa-isa lang kami, one at a time. Nagpapalakas lang kami. No? Papalakas kami kasi ang tingin ko, yung 7M, mahina pa yan. Di pa namin yung kaya. Mga 20M, 20M, okay na tayo. Then magka-armas na tayo, etc. Ganun. Now, the threat of obsolescence, AFP, PNP, yung threat of obsolescence, it's a business term, marketing term, na pagka, kunyari, Kodak, a good example, Kodak, no? Beeper, a good example, Beeper, tutututututut, yung mga ganon, di ba? Beeper, usong-uso yun. Na kung may beeper ka, sikat ka. Kung may Kodak ka nun, yung mga ganong-ganon pa, no? Sikat ka, no? Camera, no? Camera. Dumating ang cellphone, all-in-one. May mga app pa, kompleto. May YouTube, may Facebook, may camera, front, back, di ba? And then, may camera, etc. Tapos all the features, kung ilang G yung ano nila, no? Yung lakas nila. And then, grabe yung memory. Tapos nun, yun na rin cellphone mo, may telepono, and then everything, lahat. Kaya hindi na, obsolete yung beeper. Obsolete yung mga lumang camera na yan, obsolete. Cellphone na. That's what the AFP and PNP is facing. The threat of obsolescence. Kung kayo, nagganong-ganong kayo, ma-obsolete ang AFP at saka yung PNP. Kasi yung taong bayan, iba ang kikilalanin. Papalitan nila AFP tsaka PNP. Papalitan. What is 150,000? What is 200,000? 350,000. There are 119 million Filipinos. They can easily change you guys. They can change you. And then, magkaroon ng panibagong training, panibagong indoctrination, panibagong hulmaan ng sundalo at pulis, panibagong character building, kasi kami taong bayan, naintindihan ko sila eh, ayaw namin ng ganyan. Ang gusto namin, kakampihan kami, kakampihan ng taong bayan. Ayaw namin yung pulis, binabayaran namin para kirgasin kami, para pukpukin kami. Kaya kayo mga pulis, you have to understand, kaya, at saka AFP, kaya ako, mga taong bayan, kaya ako nagpo-pronounce na nun. Isa lang sa inyo, isa lang na tirgas ang lumaglag dito. Isa lang ang pukpukin ng mga sibilyan. I will declare a people's revolution. That in itself is a deterrence para ma-deter kayo. Kasi takot kayo sa sinabi ko eh. Na, puta, ano yun? Ano yun? Oh, walang gagalaw. Baka mamaya maging revolution yan. You know, you see, na-threaten yung mga gago sa taas. Natakot eh. Kasi, binibigyan ko ng pagkakataon na hindi kayo ma-obsolete. Kasi the moment yung taong bayan will take charge of their future na ayaw na magpadikta sa mga kahibangan ng mga politiko, matakot kayo. People's Court, People's Congress, People's Audit, wala kayong magagawa. They will declare, no? Ito, People's Court, People's Congress, at saka People's Audit. So, a revolutionary government. Si Inday Sara wala magagawa dyan. Wala siya magagawa dyan. Yun ang gusto ng taong bayan eh. Wala magagawa pagka nag-declare ang People's Congress ng death penalty na ang tagal-tagal nang di magawa ng Congress ngayon at saka ng Senate. Bakit? Namamayak pag yung drug money, nakakinabang kayo, ang daming mga ek-ek, ang daming labing. Declare lang yan ng People's Congress, isang araw lang yan. No? Uy, sarap naman na maging part ng People's Congress na yan. Death penalty. Death penalty will solve drugs, yung drug menace.
It will solve criminality. It will solve the corruption problem. Maraming salita-salita, international. O sige, ayun yung death penalty. Punishment, exile. Pero sa akin, okay na yan. Killing me softly, yun ang gusto ko. Killing me softly. Sipin mo yung mga kababayan, imbis na patayin mo siya ng isang araw, walang kahirap-hirap, matapos yung i-plunder tayo, puta nga na mas tight ko, yung politiko, excruciating pain, 20 years of suffering, puta, 40 years na nakadextrose ka, pero pinapahirapan kang ganyan. Yun ang sobrang pain. Ay, yun ang gusto ko. So that you will remember for the rest of your life the pain ng ginawa mo. Mga congressman, kayong lahat. Yung yabang nyo, ay nako, pagka ang taong bayan ang nag-take over. Kaya nga, AFP-PNP, the threat of obsolescence. Ang problem dyan, when the people take over, you will be retired. Lahat kayo down the line. You will be retired. Kunyari, ma-retire hanggang lieutenant colonel for not standing up. Kaya kayo, your future will depend on how you adapt to the situation at hand. No? Kaya general, down the line, kung walang tumayo dyan, yung colonel nanganganib din, kundi kayo tumayo. Lieutenant colonel, etc. down the line. Kung walang talagang mag-aarmas kayong lahat, united kayo under the bangag government, no? Under a corrupt government, you will be obsolete. The AFP will be obsolete. The people of the country will retire all of you without pay. Without pay. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko yung possibility na pwedeng mangyari. Kaya nga you have to study it closely, mga ka-uniform na mga ka-MUP. The threat of obsolescence is real. It's going to be a stigma on your part. Tatanda ng taong bayan yan. And then, kagaya na nangyari ng EDSA 1, mga RAM, sila Gringo, nasa class 71, they decided, no, ayaw natin to. Ma-obsolete ang armed forces, papasok ang NPA. Papasok yun, mga komunista. No? Kaya nga, we have to do something about it. Kaya babaguhin na natin yung hindi kaya ni Marcos. Yun yung nangyari. So ngayon, fast forward, the armed forces cannot afford na ma-obsolete kayo. No? Sayang yung mga equipment nyo, obsolete kayo, papalitan kayo ng mga reservists. Dali-dali, 50 million reservists. 50 million. Pasok, kunyari yung mga kagaya ko, tatanga-tanga, walang alam. Sige, okay na, walang alam. Pero kung kinakailangan nating i-remodel, i-resurface ang armed forces, gawin nating Philippine Defense Forces, problema kayo. Ma-obsolete kayo. Kasi hindi kayo kumampi sa taong bayan. Bakit kayo magsosurvive as an institution kung hindi nyo kayang intindihin yung Constitution? Hindi nyo paglaban yung Constitution. Hindi nyo paglaban yung taong bayan. Kumakampi kayo dito. Presidente. Congress, Senate. Dito kayo kumakampi. No? Ito yung armed forces. Dito kayo kumakampi. Hanggang dyan lang. Babanatan nyo kami ng we will follow the chain of command. We will follow uphold the Constitution. Ito kinalimutan nyo. The reason kaya may gobyerno tayo, Filipino people. The reason kaya may Pilipinas, Filipino people. The reason na kahit may salitang Philippines, Filipino people. The reason na merong Constitution, Filipino people. Nakalimutan nyo. Kaya ito, pagka nagbenggansa, pagka rumespa, obsolete kayo. Tanggal kayo lahat. Huwag nyo hayaan yon. Kaya ako, salamat kayo sa akin. I'm guiding you. Hindi ko naman ako nila naman. Wala, lang yan. I'm telling you na huwag kayo ma-obsolete. Kasi kayo, na mga junior officers, lieutenant colonels, trabaho lang naman kayo, di ba? Pero, pangit tignan eh. Yung sabihin nyo, trabaho lang. PNP, sinasabi nyo yan, dinig ko. Yung KOJC, nadiningan, trabaho lang. Pangit. Trabaho lang, pangit. Lumagay kayo dito.
Pag dito, pusong Pilipino. Kaya, hindi kayo mawawala. When you become obsolete, I will be there. I will tell you, I told you so. I told you so, mga asar pa ako. You become obsolete. Huliin niyo ako, patayin niyo ako. I will be up there sa langit. Tumatawa rin ako. Ay, putang ina, tigas ang ulo niyo eh. Nagpagamit kayo eh. Sinabi ko na sa inyo, give me a reason na you will not become obsolete. Give me a reason, BBM, Tamba, Congress, Senate. Give me a reason why I will not think na wala na kayong pag-asa. Doon lang kayo, good governance. Tigil niyo yung corruption, tigil niyo yung droga. Doon kayo sa Pilipino. Huwag niyo nang paabutin na ang taong bayan ang magde-decide. Nandun na tayo eh. Nandun na tayo. Konting-konti na lang, tanggal kayo. Sakit nun. People's Court. People's Congress. Death penalty yun ha. People's Court. Speedy trial. 1 linggo lang yun. Tapos na. Hindi kayo aasa sa 15 years. Hindi. People's Court will be different. 1 week. Tapos yan. At saka iba-iba. Ang judge taong bayan. Simple no? Instant justice yun. Tapos may death penalty. Gusto niyo public execution? Patay kayo. No? Patay kayo. Pati yung pamilya ninyo will be punished. Kayong mga pamilya nito mga putang ng kulumbat na ito, mga politiko na ito, pagka hindi nyo inamin at hindi nyo sinole yung mga ninakaw ninyo at maang-maangan kayo, maapektuhan kayo yung bumbuhay nyo, you will be exiled. Dami nating isle. You will be exiled. Yun yung people's patay kayo. And people's audit. Yung people's audit, titignan lang naman yung ninyo, ari-arian nyo. Kaya yung may mga relo dyan ng mga million, good luck. Yung mga may kotse, mga sports car, good luck. No? Kaya nga, huwag nyo lang pabutin dyan. Hayaan nyo yung taong bayan, ilabas yung galit nila, huwag nyo babarahin. Kayo, gagamitin niyo yung mga armed forces, saka PNP, wala. Ma-obsolete kayo lahat, obsolete kayo lahat. Ang mananalo lang dito, iisa, taong bayan. Yun lang ang mananalo rito. Swerte ni yung mga Duterte, mahal ng taong bayan eh. Kaya nga, kung sino yung mahal ng taong bayan, yun yung suswertihin. kayong mga matitigas kasi ulo nyo eh, mga mangmang kayo. Yung yung hamon call ako ron. Call ako doon tanggal ng maskara, walang maskara Gusto mo magbaril ka, ako hindi ako magbabaril. Gusto mo magkutsilyo ka, hindi ako magkukutsilyo partidahan kita. I can kill people with my bare hands. Okay? Ano gusto mo? 1 second, 2 seconds. Magtatapang-tapangan kayo. Isipin nyo na muna yung mga pamilya nyo. Isipin nyo, 119, kakampi ko 119 million. Gabay mo na, 100 million. 19 inyo na. 19 million Pilipinos kakampi mo. Kakampi ko 100 million Pilipinos. Kakampi ko FGF. Sa tingin mo, habang buhay, hindi ka hanapin? Magtatago ka sa... mga maskara, wala kang kaalam-alam. Diba? Kaya nga, yung... So, yun yung nangyari sa EDSA. Sabi ko, tigil na yan. Kasi, ayaw namin ma-encuentro yung polis sa mga kababayan natin. Ayaw ko magkasakitan. Kasi mangyayari dyan, advanced thinking kami, mangyayari dyan, pagka tumayo kami doon, ma-agitate yung taong bayan. Tatapang eh. Ayun na, si Kaping Kato, ayun na si Mitran, ayun na, FGF, putang na. And then, take over nila yung EDSA Shrine. Sa akin, gago, mali. Ba't may pipilit? Nandun yung polis. Ano gusto nyo? Saktan niyo yung polis and then it becomes a full-blown, uncontrollable event. Ayaw kong masaktan yung taong bayan. Okay? Yun yung rason. Kaya, sabihan niyo yung mga tao ninyo, umuwi na kayo. This day is lost already. Galing, di ba? Commander's decision. Let's fight the war another day. Pagka nakita mo, superior yung doon, naka-entrench, may mga bunker na, ba't mo papasukin? Withdraw ka na. Consolidate.
and then conserve. Yung tawag doon, conservation of forces. Conserve your people. Uwi na lang. Sagipin nyo na lang yung moral nila. Huwag natin enkwentro yung populis. Yung mga pagkain, bigyan nyo yung mga pulis. Hindi yung tanungin nyo na, gusto nyo yung pagkain, kumain na ba kayo? Hindi! Iilin yan! Ibigay nyo, ganyan yung pagkain. Ibigay nyo para kumain sila. Kasi sayang, masisira yung pagkain, daming pagkain. At thank you nga pala sa mga nagdala ng pagkain doon, yung mga supporter, maraming salamat sa inyo. Ay, grabe kayo, ang galing ninyo, maraming salamat. Kaya sabi ko, next time, kung pagpaplanuhan nyo yan, yung coordinated na hindi ganyan, meron pa magugutom sa dami ng pagkain. Ba't nagkaganon? May tumodoble. Iba nga dyan kinukuha yung pagkain, bebenta. Puta na. Paano ganon? Ba't nagkaganon? Diba? So it can be controlled. It can be managed. Bigyan mo lahat ng mated ng mga ganong slip. Saan kukuha ng ganong slip? Per day, isa lang. Ay, nako. Makokontrol Tapos yung para hindi umalis yung tao, mag-A and B group. Mag-A and B group. A, uwi, ligo kayo. B, dyan kayo. Tulog kayo. Tayo kayo dyan, walang matutulog. A and B group, wala nag-isip. Kakainis. Yun lang, A and B. If you have 10,000 people, then yung effectivity mo, 5,000. Hinati mo, dalawa A and B. So, yung A, parang security nga, security detail, A, stay away. When pasok na yung B, certain oras, busy kayo, magdamang. Yung A, uwi, ligo, tulog, pahinga, kain. Tapos kinabukasan, malik yung A, tulog naman yung B. Ay, ano nangyari? Wala, uwi lahat. Ayaw, bakante. Pasok ang PNP. Ay, patay. Paano yun? Magrarally ka, nandun yung PNP. Sa kalsada kayo magrarally. Magagalit ang Robinson. Private yun. Magagalit ang Robinson. Although yung Robinson, thank you Robinsons, Yung Robinson, tuwan-tuwa kasi mga negosyo doon, laki ng kinite. Yung binabayaran namin pagkain, grabe. Grabe. Pagkain dahil sa mga pinadala na OFW, siyempre, napapakain namin sarili namin, Yun din ako. Alam mo ba, 3 araw ako kumakain, isa lang yung kinakain ko na laging sinigang. sinigang na baboy. Imagine yung sundalo, Sinigang lang kinakain ko, isa lang putahe. Si General Bukay, ganun din. Kita ko, hito. Ito yung mga iba nagpapapaitan, may kaldereta, yung ganun ba. Tuwan-tuwa kami. Tapos yung pag kami nakakita, yung nakamask akong ganyan. Ayaw, parang di ako ma-recognize na. Nakaganon na ako. Wala lalapit, sir. Pa-picture, sir. Tapos, sasabihin, sir, tuwan-tuwa kami, sir. Buti na lang nagsalita kayo. Buti tuwan-tuwa kami, sir. May pag-asa pa tayo, bla, 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 bla. Tapos sasabihin ko, bakit po? Sir, pwede magpa-picture po, ganyan. Tuwan-tuwa kayo. Kayo po ba si Captain Dado, bla, bla, bla. Sabi ko, ay, sorry po, hindi ako yun. Hindi po ako yun. Kapatid ko yun, kakambal ko, may kambal ako. Gago nga yung kapatid ko. Sabi, gago yung kapatid ko. Tinawagan ako, pumunta daw ako dito. Mag-meet up daw kami. Kasi magpapapicture daw. Ang dami nagpapapicture sa akin. Hindi ko alam bakit. Yung pala, yung kapatid ko, nagsalita-salita dyan sa EDSA. Sa Shrine. Ay, ganun po ba? Sasabihin nung tao, ay, ganun po ba? Sorry po. Sasabihin ko, hindi, ako yun. Joke lang. Hindi, yung kunang kami picture. Tapos, taga saan po kayo? Taga Mindanao ako, taga Cavite, taga Laguna, taga Australia, Diyos ko, ang layo pa. Pero meron pang mga 80 na, grabe, 81, 75, tuwan-tuwa, nagpapakuha. Then I realized na the people want change. BBM, makinig kayo. BBM Tamba. The people want change. AFP, makinig rin kayo. Tsaka PNP. They will not watch this
pass by without doing anything. They're ready to fight and die for this country. And tumapang sila eh. They drew strength from what I said, what we are saying. Kaya sabi ko, BBM, bilang na araw nyo, unless nabaguhin yung strategy ninyo, you will go down. Yun yung problema nyo. You will go down. Sara will be the next president. She will be the next president. Kaya hindi, Sara, relax ka lang, relax ka lang. You will be the next president because the people, nakikita ko eh. When the policemen, na dapat, supposed to be, galit sila sa akin eh. Galit sila dapat sa akin kasi ako yung naghahamon eh. Ako yung matapang na ganyan. No. Nung nakita ako, kilala niyo ba ako? Sabi ko gano'n. Tapos tinanggal ko yung mask ko. Kilala niyo ba ako? Ay, sir! Sir, good morning, sir. Sir, okay kayo, sir, ah. Okay kayo, sir. Galing niyo, sir. Imagine yung PNP na pinangaharang. sabi ko nga, tapos may mga sundalo pa eh, na na active, na nandun sa mall, no? Na titingin-tingin siguro, maybe intel, no? Okay. Sir, class ganito, sir, class ganito. Sir, sergeant, sir, sergeant. Hanip kayo, sir, tapang niyo, sir. Sige lang, sir. Sama kami sa inyo, sir. Nasabi ko nga eh, puta na may problema itong gobyerno na ito. Mahahati na talaga, mahahati. Good luck sa inyo. Good luck. The only way out, BBM and Congress, tigil nyo yung ginagawa nyo. Mali. Ayaw ng taong bayan. Tatayo ang taong bayan. Push me to the wall. Patayin nyo ako, hulihin nyo ako, kasuhan nyo ako. We will declare a people's revolution. Tignan natin. Give us a reason na we will be thinking na wala na kayong pag-asa. Kasi ganun ang Pilipino. Pagka nakita wala ng pag-asa, they will take it to their own hands. We will enforce the Constitution. We will install Inday Sara. We will give her more powers. The powers of the presidency, the powers of a revolutionary government, the powers of Congress. Patay kayong lahat. We will support her. Patay kayong lahat. Ubus kayo. Okay? Push us to the wall. It's a matter of time. Eh sabi ko nga kayo magmali. Matter of time na lang. Kitang-kita na eh. Kitang-kita. From a military mindset, from a strategist, game of the generals, from a veteran, from a government negotiator, from somebody who has been there in our history. Ako yun. Hindi ako nagmamalaki, hindi ako mayabang. Tahimik lang po ako. From somebody who has been there in our history, who has prevented a bloody confrontation. Always. Right now, we are trying to prevent it. FGF. No? You may perceive us as mayabang, you may perceive us as tarantado, but the Filipino perceive us as the only hope. Patay ang AFP, obsolescent. Kami pumapasok, hindi yung NPA. Ayaw namin payagan yung NPA ang sisikat. Kaya pinapasok namin to, yung FGF, to protect the people. Ayaw namin ito na sumikat ulit. Matutuwa sila Doc Badoy sa amin. Hello, love you. Maano sa amin, matutuwa sa amin. Pati si Ka Eric and Kepel ka. Kasi tinatayo namin to para hindi ito makadami. And the AFP, hindi kayo pwedeng bumangga rito. Tsaka PNP. Wag. Kasi kakampi ng taong bayan yan. FGF. Kaya nga, problem obsolescence. Pagka na-obsolete kayo, papalitan kayo ng taong bayan. Yan ang masakit. Terminated kayo, retired kayo without pay. Eh may People's Congress. Anong batas ang sinasabi nyo? Palitan lang ng taong batas. Wala na. Diba? Kaya nga, that's the danger there. Support niya ang isang presidenteng hindi alam ang gagawin. Ano gagawin natin? Uutusan kayo, ratratin nyo. Patay sila. Hindi nila alam, game over yon. The moment na ginamit yung AFP tsaka PNP na patayin ang taong bayan, declare kami. Patay kayo. Ubus kayo.
The moment na i-push yun ng wall, si Inday Sara, patay kayo, declare kami.